the fight against corruption in the Philippines? Oh, as serious as it can get. Every government, not every government, every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption. This completely changes the way government can work. And it limits governments to such an extent that many of the things that are never mind that are wished for, but that are necessary for as services to the people are not government is unable to deliver, and that's how important that is. That's how important the effects of corruption are, and that's why in this anti-corruption drive that we have that I have started, there was no way to do it easily or painlessly. We had to turn everything on its head and to make very, very clear that these abusive practices that we had to suffer from before will no longer be allowed, and to find that how did this system get so destroyed? How did we get to this point? We have to discover that so we don't go and do it again and make the same mistakes. And so we have to find those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now. At yan nga po ang naging pahayag ni Pangulong Marcos nang siya'y matanong ng isang foreign media, mga kababayan, patungkol nga po sa mga korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Kumusta po kayong lahat? Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, ay mapapanood natin ang pagpapalit na naman ng liderato dyan sa Senado. At tuluyan na nga pong nakuha ng kampo nitong si Senator Wing Gatchalian ang liderato sa Senado, mga kababayan. At mapapanood din natin dito ng mga naging pahayag naman ng 18 dating sundalo at ang mga 14 na kasamahan nito sa kanilang ginawang pagtitipon, mga kababayan. At dahil nga po hindi natuloy ang sana ay Blue Ribbon hearing na gaganapin, ay nagpahayag na lang ang mga ito ng kanilang mga nalalaman patungkol nga po sa mga pagdideliver di umano na kanilang ginawa sa mga iba't ibang personalidad at sa mga iba't ibang matataas na politiko sa ating bansa, mga kababayan. At dumami pa nga po ang mga taong napangalanan dito sa mga nabigyan ng mga mali-malitang pera na ito, mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa natin, mga kababayan. Maraming salamat po. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. I, Sherwin Gatchalian, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge to the best of my ability, to the best of my ability the duties of my present the position duties of my present position, and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the Philippines, the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and decrees that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. At yun na nga, mga kababayan, nagtagumpay na nga po sila sa kanilang ilang linggo ng minimiti na makuha ang liderato dyan sa Senado. Ang tanong dito, mga kababayan, ay ano kaya ang mangyayari sa pagdinig yan sa Blue Ribbon, particular na nga po dyan sa flood control. At sa bahagi naman ng video na ito, mga kababayan, ay panoorin natin ang mga naging pahayag ng 18 Marines, pati na rin ang mga bagong 14 na
dating sundalo din na naghayag ng kanilang mga nalalaman di umano sa mga pagdi-deliver nila ng pera sa iba't ibang personalidad at sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Grabe ito mga kababayan. Maraming pangalan ang naungkat at lumitaw sa mga panibagong pahayag ng mga matatapang nating mga dating sundalo. Ito panoorin po natin. Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolya. Naku Nung po. time na ako na nagpalit kay Mark. Ulit. Dahan-dahan. Pakiulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months. Mark Texay. Yes po. Okay. Bali, ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo, nag-meeting dito. Sa yes, sir. Sa Maydas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying. Yes, iba rin yun, sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. So, yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying, at saka si General Torre ba? Binanggit mo? General Torre, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air. Sa Bel Air. Yes, Dito, Correction, sir. Dito sa Maida, sir, puro witness lang po ang witness lang. witness lang ka meeting nila, sir. Yes, sir. Halos kadalasan lahat mga pulis po 'yon. Marami pa yung iba, sir. Hindi lang namin matandaan sa dami ng minitik ng ICC. Halo-halo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po. Okay, next. Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maida, sir, dumadating. Yung, kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then bago, pagkat natapos yung naunang meeting po, sila na naman. Yung mga witness, sinusundo nyo rin. Yes, sir, sa lobby na po ng Maidas. Yes, sir. Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na. Yes, sir. Next. Yan yung room, sir, ng holding area. Residential. Top floor. 26. 26. Hindi ko nakuhaanan, sir, eh. Okay. Balik mo na, ano ba yun? Sino yun? Ito yung kasama ko, sir, na religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami ring alam yan, sir. Marami ring mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir. Nasaan siya? Nasa Jensa na siya ngayon. Okay. Nako, sinabi mo pa. Ito, sir, yung pagpunta Sana namin yan, sa sir. Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po. Nare-recall nyo sinong pinuntahan? Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Sa may... General Katapa. General Katapang siguro, sir, yung kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon, sir, na exclusive lang sa official, sir, eh. Doon sila nag-meet. Kaya ba tinanggal si dating Bucor Chief Bantag? Dahil plano na yan. Next. Ito, sir, yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin, sir, police active police po yan. Sino si, siya? Sir Bermundo, sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir, na tropa, na siya nagdi-detail, sir, sa pag-escort ng mga ICC investigator po. So active siya ngayon? Yes, sir. Oo, sir. Mapapatawag din to. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po. Ano tong video na to? Iyan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir. Naalala nyo sinong binisita nyo? Yung time namin, sir, yung 3 pulis po, sir, na na in-interview. Yung kay Kian ba yan? Yes, sir. Yes, sir. Next.
Ano to, Sarge? Yan po sir yung minsan sa na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura. Ito ang parating yung gamit. Yes sir, minsan sir. Ilan ang nilalaman nito? Oh, minsan sir, 20. Bulletproof. Yes sir. Ilang beses nung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na yan sir, hindi na po mabilang eh. Sarge Tubay? Yes, sir. Ilang beses na pabalik-balik yan sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. Next. Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir. So, delivery din to, 2 kotse. Ang Hindi lang standby. yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir. Okay. Balik. Ano to? Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po. So, ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less. Yung sa inyo, naka-assign? 4, 5? Halos lahat sir kasi lahat po sir na minsan pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir. Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort? O isang police na pag dumating ang insidente na may maninitang police sa inyo, police ang haharap? Sir, actually may kasama kaming active na police. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila. So, sila yung, pag na-check kayo ng police, sila yung kumakausap sa kapwa-police. Tama? Actually, sir, wala naman sumisita Wala sa amin kasi sumisita. nag-iingat din po kami, sir. Okay. Kung sakali lang. Yes, sir. Pasakali na. Yun ang trabaho ng police. Yes, sir. Oh, so, Okay, next slide. O ano to? Kaninong cellphone to? Ayan, go. Sarge? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chess Escudero, sir. Yung deliver, sir. Ninawin mo para nabubulo. Ano, kaninong bahay to? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chess Escudero, sir. Naku po. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige. Bale, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, tukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bale, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya sir, kumain pa kami dyan sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulong niya sir. Hello. Sir, wala sir sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Si Sarge. Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan Sir, basahin yan. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159th Street, corner Hernade, New Manila. Nagatid kami ng 4 na malita
na may iba-ibang sukat. Iyon lang po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Yan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa loob yan ng nag-unload ng malita. Sino tong tatlong nakatayong to? Ako yung kumuha niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung kumuha niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At saka yung Teka, isa-isa. Ang kasama mo, si Sarge Sibasco, sir. kayong dalawa. Oo, sir. At teka, kayong dalawa nag-advance, si Sarge Sila yung kwan, sir, eh. nag-deliver. Oo, sir. Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir. Okay. Kong Mike. Tapos itong... Patanong lang. Ipa-describe lang ho natin, attorney. Oh, sino tong tatlong to? Yung naka-blue, sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard. Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan. Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico. Okay. Alam mo Alam mo ang pangalan nila, nung dalawang kasama? Kilala ko po yan sila, sir. Hindi, anong pangalan? Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po. Okay. Okay, Gordon. meron akong tanong. Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Cheese, ilang maleta yung unang dineliver nyo? Ang nangyari, advance sila. Oo. Ang nag-deliver sila, Sarge. O nga, ilan yung dineliver na una? Bali, 4, sir, na medium size. Iba-ibang size. Iba-ibang sizes. 4 yung una. Meron pa bang, naulit pa ba? Yun lang, sir, ang Yun lang alam nyo? sa participation. Okay. Okay, next slide. So ano to? Ito pareho. Kabilang kwan, sir. Side naman. Ano tong puting sasakyan? Yan sir yung backup namin sir. Na isa din sa nagkumboy yan sa paghatid ng pera sir. Yan sa labas ng bahay ni Chis Escudero sir. Next. Sino magpapaliwanag dito? Dito nagalit si Ate Shawi sa picture na to eh. Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Pala yun. Daming pera, oh. Sinong kumuha dito? Yan sir yung nung time na yun sir na nalaglag yan at nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan sir pag large. Next. Sinong mag... Bahay po yan ni... Lolo. Bahay po sir ni ni Ma'am Kimbo Stella Kimbo. Doon sa may Chirapura po sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po.
Staff Saka din po ni... yung secretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae, sir. So si Attorney Henry kay Congressman Saldico. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Bembiahe. Opo, sir. Staff ni Attorney ni Congressman Saldico. Opo, sir. Yan lang po, sir. Paldo. Ano to? Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, McKinley Road po. Ito? Yes, sir. Kanino? Portito, McKinley Road. Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito? Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18. Mga benting maleta. Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan, 25 to 30 na, sir. Sino ang Hanggang 50. sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez? Nako po. Yung mayordoma niya, sir, si Ate Jocelyn. Siya lang. Yes, sir, siya lang. Ate Jocelyn. Yes, sir. Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na. Nasa Next. telepono. O yan. Ano tong picture na to? Kuha ng Sarge? kasamahan po namin yan, sir, pero Puro wala po siya large dito. yan. Ah, Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero yung cellphone po, sir, na pinag-picturean yan, nakasipkip na po. Kay attorney po. saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay. Yes, sir. Ganyan. Doon din sa Missivis Aviation. Yes, sir. Saan papunta to? Alam nyo? Negative knowledge ako dyan, sir. Pero usually, pagka chinapper, Pag sinapper, sir, usually pupunta po ng Bicol. next. Yan. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next. O, yan. Madsi pa rin yan, sir. Yan yung unang picture na sinama-sama-sama na pinag-isa na, sir, bago picturean. Ilan lang helicopter na pag-aari ni Kong Saldi? Sir, pagkakalam to, 3. 3. Aeroplano, Isa, sir. Yung gumagana, 2, isa po sira po. o, next. So ito, normal delivery din to. Ganyan. Yes, sir. Yes, sir. Next. Next. Yan. Ano to? Kasama din yan, sir, doon sa pagpicture kanina ng marami. Pagbabalan po yan, sir. Saan to? Sa Manila? Sa entrance din, sir, ng Madsi. Papasok to bale. Yes, sir. Pakarga pa lang. O, next. O, yan. Next. Eto, karga ulit to. Kasama din yan, sir. Next. Yan, katulad niyan. Sino tong mga taong nakatayo? Empleyado yun ng Madsi yan, sir. Tumutulong lang pag buhat, sir. Kasi sa sobrang dami, sir. Pero kayo talaga naglo-load. Yes, sir. O, next. Oh, ito yung pagkikilo. Yes, sir. Mga ilan ang nakakarga sa isang chopper na ganyang kalaki? $10 to 15, sir. 2 chopper yan, sir. So kung sobra, hatiin nila, sir. O, next.
Pareho din po, no? Ito yung proseso ng pagkarga. Etong pagkarga ninyo pauwi ng Bicol, linggo-linggo to o hindi naman? Yung pag-uwi ng Bicol, hindi naman masyado? Go ahead. Bali, yung doon po sir sa Bicol sir, 6 na buwan ako doon sir. Kasi doon sir, 3 kami nagbabantay doon sir ng mga malitang pera. Isang buwan duty namin doon sir, 15 days yung bakasyon. Sa pag-duty ko doon sir, 2 beses ako sir naka-receive ng bali 4 na ban sir, mga nasa 30 plus, 40 sir na malita sir. Next. Ayan, yan, pareho din. Okay, ano to? At pareho pa rin, ano? Yan pa rin chopper. Okay, next. Yan, ganyan pala mismo. Ilan ang sakay nitong security? Sige, Sarge. Mostly sir, wala mang security na ano yan. Pagdating doon sa may ano sir, sa Legazpi, may taga-sundo na yan sir. Okay. Pagka dumukot ang piloto, pwede. Mostly, sir, kung gusto Hindi niyo. makikita. O, next. Balik lang konti, Katulad to, ang laki nito, Ilan ang laman nito? Yan ang large sir, na 50 to 70 ang laman. 50 to 70 million. Next. Pareho ba yan nung kanina? Pareho nung kanina? Yes sir, parehas lang yan sir. Okay. Ito. Sinong maaari magkwento tungkol dito? Ako, sir. Okay. Tayo ka para marinig kanila. Bali, ako po yung kumuha ng video niyan, sir. Sa bahay po ni... Ano lang yung mic yan. Sa bahay po ni dating speaker Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada at saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba, sir, wala dito. Yung iba nandito. Pero yung wala, babanggitin ko po. Bali, kasama ko dyan si Ilapit mo yun. Lubin Badilla, Marlon Sherwintan at saka si Mario Sumait at saka yung isang driver namin si Ranji Paga. Ano yun lang natin, klaro natin bahay ni... Dating speaker, sir, si Martin Romualdez po. Saan parte ng bahay yan? Number 42 McKinley, North Forbes Park, sir. Okay. Sino yung nakaasul? Si John Paul Estrada, sir. Sino naman yung nakaitim? Bale, yung pagdating namin dyan, sir, yung kalbo, sir, yung nakaitim, nandyan ako, sir, nag-antay sa bahay ni dating speaker. Sa makatuwid, yung nakaitim, tao mismo ni speaker. Yes, sir. Doon ka na sa taas. Matulog ka doon sa taas. Doon ka na nga sa taas. Ilan ang delivery nyo na yan, na maleta? Pinaka mababa po yung 20, sir. Pero yung iba, sir, nasa labas pa po, hindi pa po napasok. Yung nakuhanan ko po, yun lang po yung nandyan. Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan? Bale, nung time ko po, sir, 1 beses lang po. Pero di ba may group chat kayo? Yes, Kay sir. speaker, ilang beses nagdi-deliver ng ganyan? Bale, sa isang linggo, sir, 3 beses or 4. Tapos ganyan na lang ang bilangan. Opo, sir. May nagre-receive. Mayroon po, sir, yung naka-item, sir, yung kalbo na yan, sir. Ibig sabihin, yung natanggap niya,
Paano malalaman? Bali, yung naka-item, sir, at saka yung si Paul, sila na po usap, sir. Etong nakaitim at si Jan. Opo, sir. Sino pang kasama dito? Bali, may pinirmahan po yan, sir, nung naka-item, sir, si, yung kausap ni Paul, John Paul, may receiving copy. Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At nangyayari daw ho to 3 beses ang linggo. So, siguro, Sarge, kayo na magkwento. Go ahead. Sino yung dalawa? Nakasama dito. So, bali po ang nangyari dyan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Boss Saldi, Unit 56 CD, ibababa po namin papuntang basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Nung una po yan, ang malimit po na pinagbababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin. Sarge? Assalamualaikum. Ako po isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok sa entrance may guard. Pagpasok ganyan may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag drop namin, yan na yung papasok. Yun lang po yung karanasan ko po dyan sa deliver po. Salam. Thank you. May gusto pa bang idagdag? Next tayo. Ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge? Nare-recall ninyo? Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir. Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo. Yes, sir. Tao siya ni speaker. Yes, sir. Hindi siya military. Hindi po, sir. Civilian po. Next. Ano tong picture na to? Kanino to? Ako po yung kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila. Okay. Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan. Maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism? Sir, para masagot po yung tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan niyang maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila. Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sayote siguro laman ng maleta. Tama. Dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan. Okay. Doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw?
yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead. Ako sir, ano ko sa dyan sir, nakasaksi ako isang beses. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga ano lang yun sir, mga 8 malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang pagbilang sir, yung 1M, naka-lastigo siya, nakatali. Yung pagbilang siya by 1M. Pero 1M na pala ang bilang, kaya mabilis lang. Hindi katulad ng sinasabi ni Senator Ping. Sa isang malita sir, mga 40 to 50 ang ilalagay. Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa. Yes sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tiksay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, bababa naman, i-deliver. Okay. Sige, go ahead. So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, mayroon din po, sir, minsan nanggagaling sa mga bangko. Like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, from bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated. Diyan sa may Tech-Type Building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila Boss Saldico. So, ang ibig nyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama? Yes, sir. Sino yung mga yon? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang? Lahat. Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung... Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera. Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Saldi. Sarge. Sir, tandaan ko yung nag-deliver dun sa Valle Verde po. Yung si Congressman Garjola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po. Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Kong Garjola? Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakilala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon. So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko. Yes, sir. Magkano yung mga withdrawal na yan? Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta, ganun po, sir. Tapos ka na? From there, from Horizon, deliver sa mga lugar. Tama? Yes, sir. Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery? Kay, sir, dating speaker, siguro, sir, sa 90%, sir, ng mga delivery, sa kanya po yun. Ako po. Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami dyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng dyan, may higit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung ni boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian.
Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-flat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number nun, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Okay? So, balik natin dun sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to? Dami ah. Paki-describe kahit sino. Yan po yung isang bahagi po ng pagbibilang po ng pera, sir, sa office po ng SunWest Corporation po. Saan tong office na to? Sa Tectite po, sa may Ortigas. Hindi to Valle Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nahagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, per bundle po, 1 milyon na po yon. Bundle-bundle na po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? May magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Sabi, Magkano daw kulang? reklamo pa. Hindi ko lang kung magkano sir, million din nawawala sir. Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami kumuha nun Hindi na din lang. Buti niliwanag mo. Paldo sana kami ngayon sir. Ayan, saan to? Tectite office din yan sir. Tectite pa rin. Yes sir, yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tectite, dinadala sa Horizon Homes sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno sir. Next. Ito na. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Yari ka. So Bali, ba ako yung sulat? advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Loben Badilla. Sino tong kinuna mo ng litrato? Ako yan, sir, na nagkuha. Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. Next. Tore. Ito yung concert. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama.
Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige. Go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Ano po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bale yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, doon po sa office niya. Sa Raffles Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po, si Analisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino? Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico? No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establish unit namin na kakausapin kami, sir. Diyan kayo nag-set ng meeting? Yes, sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas? Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa? Individual. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir. Tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na hinahamon niya si, sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes, sir. Next. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami ng 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma? Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan nga, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Sarge, go ahead. Sir, karagdagan po doon, sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan, sir, regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan, sir,
nagkaroon po dyan, sir, ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa, sir. Yung kay Sir Swopan po, sir, ay iPhone 16. Ito naman po yung isa, sir, is Samsung S25 FE. Nung niresearch ko po ito, sir, nilaunch po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po si Sir Swopan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po, sir, yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po, sir, yung iba, sir, na mga kasama namin. Sa tingin nyo, kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir. Sarge. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po siya, sir, doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir. Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang, ha. Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal. Kasi importante ho yun. Magagamit later on ng, as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge. Yes, sir. Totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa, sir, sa may DepEd. Diyan sa may Dito lang. San Miguel Avenue, sir. Then, Pasig. Yes, sir, Pasig. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland Building, diyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom, sir, diyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta. Dalawa, sir, ang pinaka, dyan, sir, dalawang Pinakamababa. maleta. Yes, sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then, doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamaleta na po yun, sir. Minamaleta ng Land Bank? Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang, eh. Si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Etong dalawang babae na kanina? Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagulad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.